Paano kung yung pinapangarap mong bahay sa 2026 ay siya pa lang magiging financial prison mo? Isang kulungan ng utang na sisira sa lahat ng financial goals mo. Kasi, yung totoo, mas komplikado na ang real estate scene sa Pilipinas ngayon. Oo, medyo bumagal yung pagtaas ng presyo. Pero yung demand, nako, sobrang taas pa rin. Idagdag mo pa dyan yung 3% inflation na parang anay na unti-unting kumakain ng sahod mo. At yung mga bangko, mas nag-iingat na sila ngayon, mas mahigpit magpautang. Kaya yung dating simpleng pangarap, ngayon, pwedeng maging isang napakadelikadong patibong. Lagi nating naririnig, dida? Sayang lang ang pera mo sa renta. Parang nagtatapon ka lang daw ng pera. Well, yan yung lumang paniniwala. Kasi sa bagong realidad ng 2026, ang pagrenta, actually, pwedeng ito pala yung pinakamatalinong strategic move para sa finances mo. Isipin mo to, paano kung sabihin ko sa'yo na yung 200,000 pesos na pang down payment mo, pwedeng kumita ng mas malaki pa kaysa sa bahay na bibilhin mo? Opportunity cost ang tawag dyan. Kasi habang nagrerenta ka, yung pera na yan pwede mong ilagay sa mga investment. Pwedeng lumago yan habang hindi ka pa nakatali sa isang napakalaking utang. Pero hindi lang yan tungkol sa pera, di ba? Isipin mo yung kalayaan, yung freedom na lumipat ka kung saan mas malapit sa trabaho mo. Yung freedom na hindi mo iindahin yung mga biglaang gastos sa sira-sirang bubong o tumutulong tubo. At yung pinaka-importante, yung peace of mind. Yung kapanatagan na hindi lahat ng ipon mo, lahat ng pinaghirapan mo ay nakabaon sa iisang property lang. Okay, so punta naman tayo sa kabilang side, yung pagbili. Halimbawa, nakita ka ng bahay. Ang ganda. Presyo, 5 million pesos. Mukhang okay, di ba? Parang eto na yun. Pero hold on. Dahil yung 5 million na yan, simula pa lang yan ng kwento. At yung mga susunod na kabanata, doon ka magugulat sa mga hidden costs. So, unang-una, yung tinatawag na down payment trap. Akala mo, okay na yung 20% down payment, 1 million pesos. Pero ang hindi sinasabi sa iyo kaagad, may mga kasama pa yan. Nariyan yung mga closing fees, transfer tax, stamp duties, lahat yan pwedeng umagot ng extra 250,000 pesos. So bigla, yung akala mong 1M, kailangan mo pala ng 1.25 million. Agad-agad yan. At ito na yung pinakamasakit na parte. Yung interest sa bangko. Yung 4 na milyong pesong inutang mo, after 20 years, ang total na babayaran mo aabot ng 7.2 million pesos. Halos doble. Imagine mo yun. Yung pera na sana para sa pag-aaral ng mga anak mo o para sa retirement mo, kinain lang ng interes. At akala mo tapos na? Hindi pa. Dahil ang pagiging homeowner may kasamang walang katapusang bayarin. Nariyan ang taon ng amilyar, tapos buwan ng association dues, tapos paano pag may biglang nasira? Emergency funds. At syempre, yung insurance. Hindi yan natatapos. Tuloy-tuloy yan. Isang financial commitment habang buhay. So ang tanong, paano ba malalaman kung handa ka na talaga? Kung kaya mo na ba? Well, may simpleng guide dyan. Yung 30-30-3 rule. Una, yung monthly amortization mo dapat hindi lalagpas sa 30% ng kita mo. Pangalawa, dapat may naipon ka na at least 30% ng value ng bahay para sa down payment at iba pang bayarin. At pangatlo, yung presyo ng bahay dapat hindi hihigit sa triple ng annual salary mo. Kung kahit isa dyan di mo ma-check, sign yun na baka kailangan mo munang mag-ipon pa, baka hindi pa ito yung tamang oras. So, ano nga bang sagot? Rent or buy? Well, sa totoo lang, walang one-size-fits-all na sagot dyan. Depende talaga yan kung nasaan ka na sa buhay mo. Kung young professional ka, baka mas matalino na magrenta muna. Palaguin mo yung pera mo, i-enjoy mo yung flexibility. Pero kung nagsisimula ka ng pamilya, syempre, iba na yung usapan. Baka mas importante sa'yo yung stability, yung may papana ka, yung pakilamdam na may sarili kang tahanan. Pero siyempre, tandaan po natin, lahat ng pinag-usapan natin dito ay para lang sa educational purposes. Okay? Napakahalaga na kumonsulta pa rin kayo sa isang professional financial advisor para makuha ng advice na bagay sa sitwasyon ninyo. Kaya bago ka pumirma ng kahit ano, bago ka mag-commit, ito ang iiwan ko sa'yo. Ang isang bahay ay dapat maging iyong santuaryo at hindi isang bilangguan ng utang. Thanks for tuning in to Silent Wealth. Please subscribe and hit the notification bell so you never miss out on the latest tips and strategies to grow your wealth.